Hello mga Spark, kamusta kayo? Sa mga Spark, pag-uusapan po natin ng mga bagay na pwede mong gawin upang maakit sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay magsarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin upang maakit sa iyo ang isang lalaki is magpabango ka. Yes, Max po yan ang unang bagay na pwede mong gawin upang maakit sa iyo o posibleng maakit sa iyo ang sino mang lalaki na pwedeng makakilala sa iyo, makakita sa iyo o makasama mo o makaamoy sa iyo. O pumakit sa pinaka sikreto, isa sa pinaka tips ko sa inyo. Bagay na subok na ng karamihan. Talaga namang sabihin nating marami talagang naaakit sa ganyan. Kaya inspired, dapat palagi ka nagpapabango, dapat palagi kang mabango. Dahil kung gagawin mo yan, magiging advantage mo yan sa iba. Sabihin man natin na hindi ka ganun kaganda, hindi ka ganun ka-attractive, kung yun naman ang totoo, at mas maraming lamang sa'yo, pero kung palagi kang nagpapabango, kung palagi kang mabango, ay talaga naman, magiging lamang mo din yan sa iba. Sigurado ako, mas magiging pansinin ka, at mas magkakaroon ng interest ang mga lalaking makakaamoy sa iyo sa mabango mong amoy. Yung iba maganda nga, yung iba sexy nga, hindi naman mabango. Mabango man, pero hindi ganun kabango o kaya naman hindi tumatagal yung pabango nila sa katawan. Kaya napakahalaga na dapat alam mo kung ano yung pabango na bagay sa iyo. Ang suggestion ko, pabango dapat na tumatagal. At yung pabango na talaga namang sabihin medyo malakas. Diba? Kahit kayo naman naakit kayo sa mga kalalakihan o sa isang lalaki na mabango. Diba? Kahit di siya ganun kagwapo, di siya ganun kamacho. Diba? Kung lagi naman siyang mabango, di po ba mas gusto niyo yon? Di po ba napapatingin kayo sa lalaki na ganun? Nagkakaroon kayo ng interest sa isang lalaki kapag siya ay mabango? Kahit una nyo pa lang siya nakita, kahit di naman siya ganun kapogi, ganun din kami mga lalaki. Di ka man ganun kaganda naman ang itsura mo. Basta mabango ka, ay siguradong maaring mapaisip kami sa'yo, mapatingin, mapatitig. O yung iba nga talaga namang nakikipagkilala pa Diba? Yung iba sa inyo, sabi ko, laging napaka-kuripot sa sarili. Una sa lahat, sarili mo yan. Bakit mo naman kinukuripot ang sarili mo? O ang dahilan ng iba ay cringe-pad, wala akong budget, mahirap ang buhay. Pwede mo naman pag-ipunan yan. Diba? Pwede ka naman magsikap sa buhay, magtrabaho para magkaroon din ng mga bagay na kailangan mo. Cringe-pad, kailangan ko ba talaga yan? Kailangan yan. Dahil babae ka, lalo na kapag may partner ka na. Gusto mo ba yung boyfriend mo, yung mister mo, kung sino-sino ang inaamoy? Gusto mo ba yung partner mo mas na-attract sa iba kaysa sa'yo dahil sila mabango at ikaw hindi? Gusto mo ba na maging pagkukulang mo yan sa partner mo? Gusto mo ba na yung amoy na yan ang siyang maging dahilan upang ipagpalit ka niya sa iba dahil ang dahilan niya ay wala kang kaamoy-amoy sa katawan mo, ka-inspire? Diba? Sabi ko nga nakakaakit yan. Sabihin natin mababango din yung iba, nagpapabango din yung ibang babae, pero kung nagpapabango ka din, dahil ikaw ang mahal niya, ikaw pa rin ang talagang gugustuhin niya. Sila mabango lang sila. Pero ikaw, mabango ka na, mahal ka pa niya. Kaya paano siya matutokso sa iba? At kung may crush ka, may lalaki kang nagugustuhan, kung single ka, maaari talaga, posible talaga na maakit sa'yo. Maniwala ka sa akin, Kingspark. Tapos dadagdagan mo pa nung palagi kang malinis sa katawan, palagi kang nag-aayos, palagi kang nagsa-self-improve, nagpapaganda, tapos mabango ka pa, sigurado hindi lang maakit sa'yo yan. Maghahabol pa sa'yo yan. Sa pinakasikreto ka, Inspired, upang ang sino mong lalaki na maaaring makakilala, makaamoy sa'yo, mabanguhan sa'yo, ay maaaring maakit sa'yo. Kaya inspired, palagi kang magpabango. At ang pangalawang bagay na pwede mong gawin upang maakit sa'yo ang isang lalaki, maging malinis at maayos ka sa iyong sarili. Yan ang pangalawa kay inspired. At pangalawa sa pinakasikreto sa lahat, alam nyo, kapag ang isang tao, lalaki man o babae, laging malinis sa sarili niya, laging maayos sa sarili niya, sa pinaka sabihin nating lamang niya din sa iba. At magiging sanhi ng pagiging attractive niya. Di ka man pinanganak na sobrang ganda, di man kami pinanganak na sobrang gwapo,
Pero kung malinis tayo sa ating sarili at maayos tayo sa ating sarili, ay magiging attractive na rin tayo. Gwapo nga, maganda nga, magandang babae nga, burara naman sa sarili, hindi marunong mag-ayos, ang dumi sa katawan, ang baho pa, parang hindi babae, hindi man lang nagpapaganda. Sayang naman yung natural mong ganda kung wala rin kaming pakialam dyan. Kung ikaw naman ay hindi ka marunong sa sarili mo, paano maakit sa'yo ngayon na lalaki? Paano kapag nakita ka ng crush mo na hindi ka marunong sa sarili mo? Sayang naman, di ba, ka-inspired? Kaya mga ka-inspired, dapat ganyan, palagi kayong malinis at maayos yung sarili, dahil sinasabi ko sa inyo, kung may partner na kayo, ay mas lalo kanyang mamahalin, mas lalo kanyang papahalagahan, at mas lalong magiging malambing yan sa'yo. Dahil palagi kang malinis at magiging proud siya sa kung kanino man tao at sa kahit saan man. Dahil ang girlfriend niya o ang asawa niya ay talaga namang may pagmamalaki, dahil palaayos at laging malinis sa sarili at mabango pa. Sa mga bagay na pwede mong gawin ka-inspired upang ang partner mo, o kung single ka, ang crush mo, kung lalaking iniibig mo ay magkagusto sa'yo, mas lalo kanilang mahalin, maakit sa'yo, ka-inspired. At ang pangatlong bagay na pwede mong gawin upang maakit sa'yo ang isang lalaki, maging simple ka lang. Yung pangatlo, ka-inspired. Ito ba ka-inspired, kapag naging simple lang ako, maaaring may maakit sa akin, o ang partner ko ay mas lalong maakit sa akin ng boyfriend ko, ang mister ko, o ang crush ko. Oo naman, ka-inspired. Napakahalaga na malagi kang maging mabango, malinis at maayos sa sarili, pero dapat hindi ka naman sobrang OA kung sa sarili mo. Dapat simple ka pa rin, di ba? Hindi lang sa pananamit, kundi sa pagkilos mo, sa pananalita mo, sa mga iniisip mo, sa gawin mo. Maging simpleng babae ka. Tulad nyo, gusto nyo ba ng lalaking mayabang? Gusto nyo ba ng lalaking napagmataas? Gusto nyo ba ng lalaking presko? Di po ba lagi nyo sinasabi na ang gusto nyo sa mga kalakihan ay simple lang? Ganon din ka-inspired sa aming mga lalaki. Ayaw din namin ng mga babae na sobrang mayabang. Ayaw rin namin ng mga babae na sobrang mapagmataas at sobrang bilib sa sarili. Alam ko na kailangan may bilib ka sa sarili mo. Pero lahat ng sobra ay masama o hindi maganda. Pag sobrang bilib mo na, nagiging nagiging wala ka ng pakialam sa iba at nagiging makasarili ka na sobra. Hindi na rin nakakaganda yun. Hindi ka na rin attractive nun. Lalayuan ka pa nila. Kaya maging humble ka pa rin. Sino ka man ngayon, ano man ang status mo, ano man ang narating mo sa buhay, at kung ano pa man ang mararating mo sa buhay sa hinaharap, dapat palagi kang maging simple lang at mapagpakumbaba sa kapwa mo. At sinisigurado ko sa iyo, magkakaroon ka ng maayos na relasyon, sapagkat ang isa sa mga sikreto na nalaman ko para magkaroon ng masaya, maayos, payapang relasyon ang dalawang magkasintahan o mag-asawa, ay yun na yung pagiging simple nila, diba? Kaya nagiging komplikado ang buhay dahil marami ng demand, marami ng gusto, marami ng sabihin natin pinagtatalunan. Pero kung pares kayong simple, pares kayong marunong kayong makontento lang din naman, marami kayong stress na malalagpasan. Hindi kayo masyadong magtatalo, wala kayong masyadong pagtatalunan, masaya kayo sa simpleng bagay, diba? Kaya maging simple ka, dahil isa sa mga hinahanap naming mga kalakihan sa babae, yung simple lang. O tingnan nyo yung iba, ang gagwapo talaga ng boyfriend, ang gagwapo ng asawa. Sila, real talk lang, hindi naman sila kagandahan. Bakit sila nagustuhan? Bakit sila yung niligawan? Bakit ikaw yung pinakasalan? Kahit na sobrang gwapo niya at parang feeling mo hindi kayo bagay. Dahil hindi naman yun yung nakita niya sa'yo, kundi yung pagiging simple mo. Dahil ang pagiging simple ng isang babae ay pagiging simbolo ng kanyang pagiging mabuting babae. Kasi simple ka lang, di ba? Maging simple ka lang. Sa mga sikreto ka-inspired upang maakit sa'yo ang isang lalaki. At ang pang-apat na bagay na pwede mong gawin upang maakit sa'yo ang isang lalaki, mag-post ka ng maganda mong picture. Ang magaganda mong pictures, di ba? Ka-inspired. Siyempre naman, sa social media, o limbawa sa Facebook, o kung saan man, sa Instagram, o saan ka man pwedeng mag-post ng mga magaganda mong picture. O, di ba? At dapat yung picture mo, bukod sa maganda ka na, nag-i-improve ka, dapat maganda rin yung
quality. Let's say maganda yung cellphone mo, maganda yung camera mo, maganda yung background, magaling yung photographer mo, maganda yung kuha. Hindi basta-basta ka lang picture ng kung ano, tapos ang pangit ng background mo. O real talk lang, hindi naman sa maarte. Pero kung gusto mo na mas lalo ka maging attractive at mas mukhang maging high value sa mata ng mga makakita ng picture mo, dapat ayusin mo na. Magpipicture ka na lang din naman, ayusin mo na. Sabihin ng iba, dami namang arte, ka-inspired. Dami namang arte, kailangan ba ganyan? Ikaw, nasa iyan ka-inspired. Ang sa akin lang naman, kung pwede pa namang lumevel up, diba? Total, lalo na yung iba sa inyo, single naman. O sabihin natin, hindi ka naman malandi. Hindi ka naman naghahanap ng na hindi mo naman hinahanap agad-agad ang Prince Charming mo. Pero, iba pa rin kapag yung mga picture mo ay mga quality, magaganda yung kuha at maganda ka pa. Diba? O yung asawa mo, yung boyfriend mo, magiging proud. Diba? Bakit pag malaki niya pa, ipakita niya pa yung picture mo sa mga katrabaho niya, kanegosyo o kaibigan, kamag-anak, pamilya o girlfriend ko to o misis ko to. Kasi maganda yung diba? Kaya minsan, kaya nga yung ibang babae dyan, ang gagaling dahil kumukuha ng mga photographer. Yung ibang babae dyan, talagang magaganda rin yung cellphone, nag-iipon sila para magkaroon sila ng magandang camera. Maganda yung kuha nila sa selfie nila. Diba? Maganda yung background, nagta-travel pa sila para magkaroon sila ng magandang background. Minsan lang din naman mo post. Hindi naman palagi, diba? Magiging proud sa yung partner mo. Papahalagahan ka niya at talagang magiging tingin niya sa iyo high value. Lalo na kapag nakikita niya sa mga comment sa iyo, sa picture mo na maraming humahanga sa iyo, nagagandahan, mas lalo siya magiging proud sa iyo. At magiging proud din siya sa kanyang sarili na ikaw ay sa kanya ka-inspired. Kung single ka, makakikita ng crush mo yan. O kaya naman, pwedeng ma-inlove sa iyo ang lalaking o magkagusto man lang sa iyo ang lalaking nagugustuhan mo dahil sa mga picture mo sa social media. Kaya paminsan-minsan mag-post ka ng maganda mong picture, gandahan mo na yung kuha. Magandang camera, magandang background, maganda yung suot mo, maayos yung itsura mo, maganda yung posing mo, maganda yung lahat, ka-inspired. Quality yung picture mo na ipopost. At sa mga sikreto upang maging high value ka sa mga mata nila. Sa mga sikreto upang maging attractive ka. Sa pinakasikreto upang maakit sila sa iyo, ka-inspire. At ang pang-limang bias na pwede mong gawin upang maakit sa iyo ang isang lalaki, magpakita ng care sa kanya. Yan ang pang-lima, ka-inspire. O kung sino ba yung lalaking minamahal mo, kung single ka, sino ba yung lalaking nagugustuhan mo, magpakita ka ng care at maniwala ka sa akin, ang isa pinakasikreto upang maakit kaming mga lalaki o maakit mo ang isang lalaki ay ang magpakita ka ng care sa kanya. Pag-alala, pag-iingat, pag-aalaga, diba? Ito yan. Kaya nga yung mga mister, diba? Yung mga asawa nyo, yung mga lalaki nyo, mga mister nyo, minsan nagtatampo sa inyo pag di nyo na sila masyadong inaalagaan. Uuwi sila ng bahay galing trabaho, sila pakikilos para sa sarili nila. Di nyo man lang magawang massage o di nyo man lang magawang pagsilbihan yung asawa nyo. Kung deserve niya na alagaan, mas lalo kayong kumilos. Pero kung tatamad-tamad, ayaw magtrabaho, maunawaan ko kayo kung magagalit kayo at wala kayong gana mag-care. At kung single ka, magpakita ka ng care sa lalaking nagugustuhan mo. Maniwala ka sa isang mga subok na kung bakit nai-inlove ang isang tao sa atin. Lalaki man o babae. Siyempre sa mundong ito, na punong-puno ng mga tao na naghahanap ng makakaintindi, makakaunawa sa kanila. Mga tao na naghahanap ng tunay na magmamahal sa kanila. Mga tao, tayo, na naghahanap ng mga tao na tunay na mag-aalaga, mag-aalala at magpapakita sa atin ng pagmamahal, pag-iingat, pag-care. Kaya pag hindi ka ba may in love sa ganun? Sigurado ako kayo, kahit kayo naman mga babae, pag kayo kinikare ng isang lalaki, baka yung iba sa inyo, naranasan na yan. Kinikare kayo ng lalaki, talagang iniingatan kayo, inaalagaan kayo, gentleman, talagang minamahal kayo. Di ba nahuhulog na rin ang loob mo? Di ba nga yung iba sa inyo, nung una, ayaw nyo sa mister nyo nabubuglot kayo sa pagmumukha niya.
naiinis kayo sa yung mga boyfriend nyo, yung iba sa inyo, naiinis sa boyfriend dati, nung naniligaw pa lang. Ilang beses nyong binasted, ilang beses nyong nilayuan. Yung mga asawa nyo dati, hindi nyo akalain maging asawa nyo pala kasi bad trip kayo sa pagmumukha. Kasi hindi nyo type eh. Pero nung nagpakita sa inyo, pinatunayan sa inyo na ikaw ay mahal niya talaga, nagpakita ng care, di po ba nahulog din ang loob mo? Sa sikreto ka inspired upang maakit sa'yo at mahulog pa ang loob sa'yo ng isang lalaki o ng isang tao. Magpakita ka ng care sa kanya at sigurado ka inspired, malamang sa malamang yan ay ma-inlove sa'yo, maakit sa'yo ka-inspired. At ang pang-anim na bagay pa na pwede mong gawin upang maakit sa'yo ang isang lalaki, maging mabuti sa lahat ng panahon. Yan ang pang-anim at pinakahuli ka-inspired. Maging mabuti kayo sa lahat ng panahon sapagkat walang tatalo sa isang mabuting babae. Diba? Kahit paano pa man, sino ka pa man, ano man ang nakaraan mo, kung may mabuti kang puso, sigurado, meron at merong magkakagusto sa'yo. Kung mabuti kang babae, meron at merong makakapansin sa'yo at magkakaroon sila ng interest sa'yo. Meron at merong maaakit sa'yo. Ang pagiging mabuti ng isang babae ay ang siyang nagdudulot o nagiging susi para mabuksan ang mga puso ng isang lalaki. Diba? O ang mga mata ng puso ng isang lalaki. Sabi ng iba, may mata ba yung puso? Para sa akin meron. Bakit? Masyado tayong nabubulagan sa kung ano yung sa mata lang natin, di ba? Na maganda, guwapo, may in love ka na. Yan, pangit naman ang ugali. Panlabas na kaanyuan lang pala. Pero subukan yung buksan ang mga mata ng inyong mga mata ng inyong puso at makikita nyo para subukan nyo na alamin naman ang pagkatao ng tao na hindi lang puro itsura tinitingnan nyo. Diba? Subukan nyong kilalanin siya. Pagbigyan yung puso mo na makita kung sino talaga siya. Hindi man siya ganun kagwapo o kung babae, hindi man siya ganun kaganda, pero mabait naman, o, diba? Makikita yun ng puso eh. Ang puso pa rin ang magdesisyon. Kaya laging tatandaan, panalo pa rin sa bandang huli mga mababait na babae. O bakit? Yung ganda lilipas yan. Lahat tayo tatanda. Lilipas yung kagandahan. Tapos, maganda ka nga, ang pangit naman ng ugali mo, toxic ka sa boyfriend mo, toxic ka sa asawa mo, sakit ka ng ulo, para siyang humanap ng bato na ipupukpok sa ulo niya, hindi rin kayo magtatagal. Sayang, anong silbi ng ganda mo kung hindi rin pala ikaw tutuluyan? Hindi rin pala ikaw, sabi natin hanggang dulo kayo dahil iiwang ka niya dahil sa ugali mo. Yung isang babae na hindi man ganun kaganda, ang bait naman, yun talaga ang sinasamahan hanggang dulo, hanggang pagtanda. Kung gusto mo ka-inspired ng lalaking sasamahan ka hanggang pagtanda, ay talaga namang mas mag-focus ka sa ugali mo kumpara sa itsura mo. Pero wag mo pababayaan ang itsura mo. Lagi ka magpaganda. Yan ang turo ko sa inyo. Pero higit doon, palaging bantayan ang puso mo. Baka kasi yung iba sa inyo, porket nagtagumpay lang, porket mahal na mahal siya ng lalaki, nagiging mapagmataas na. Parang nagiging ma-pride na. Nag-iiba na yung ugali. O yumaman lang, nagkapera lang, bumanda lang, sumeksi lang. Dapat wag ganun. Sayang, dahil ang pagiging mabuti ng isang babae, yan ang tunay mong kayamanan. Kasi ang madadala mo sa araw-araw, para kang isang ginto na nasa kalsada, nasa jeep, nasa trabaho, nasa kumpanya, nasa bahay. Kapag natagpuan ka nila, ay talaga mga habulin ka nila dahil may value ka, ka-inspired. Kaya sa mga bagay na pwede mong gawin, magpakabuti ka sa lahat ng panahon. At tinitiyak ko sa iyo, meron at merong lalaking magkakagusto, iibig sa iyo, o maaakit sa iyo, ka-inspired. Smash mo lang po na maraming salamat mga sa pagtapos po ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe,
ay pasubscribe na po mga kasuspard at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimessage lang po ako sa aking Facebook, ayan po yung FB ko at profile picture ko. Pakichat lang po ako dyan at ako mismo magre-reply sa inyo. Ako mismo ang kakausap sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired. Siyempre hindi man po libre magpa-coaching dahil ako magbibigay ng oras at effort sa inyo at focus. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!